Nasa kalagitnaan na tayo ng Oktubre pero bakit hindi pa rin natin nararamdaman ang malamig na hanging amihan o yung tinatawag nating Northeast Monsoon? Bago natin sagutin yan, alamin po muna natin ang inaasahan nating magiging lagay ng ating panahon bukas mula kay April Enerio na nasa Pag-asa DOST. April? Salamat, Prof. Edmond, sa magiging lagay ng panahon natin bukas. Ang Central at Eastern Visayas, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula ay makakaranas po ng light to moderate rains or thunderstorms. Habang natitirang bahagi naman sa kasama na ang Metro Manila ay makakaranas lamang ng mga dagliang pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. So in short, maganda po ang panahon natin dito bukas ng umaga. Samantala, patuloy pong humihina itong si Bagyong Nina at kaninang alas 5 ay napanatili po nito ang kanyang lakas habang patuloy na kumikilos pa north-northeast. Alas 4 ng hapon namata ng sentro ng bagyo sa layong 700 kilometers hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot ng 100 kilometro kada oras. Patuloy pa rin po ang pagkilos nito pa north-northeast sa bilis na 7 kilometro kada oras. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Glyza Esculiar, tinanggal na po ang ating mga gale warnings kaya ligtas nang pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Yan ay dahil inaasahan na rin na lalabas na ng par itong si Bagyong Nina mamayang gabi. Sa iba pang balita, may na-discover pong panibagong planeta ang ating mga astronomers at tinagurian nga po itong Diamond Planet. Itong naturang planeta ay pinangalan ng 55 Cancri E na mas malaki po yan sa ating planeta at halos binubuo ng diamante. Mabilis ang pag-ikot nito na ang isang taon ay katumbas lamang ng 18 oras kumpara yan sa 365 days a year dito sa planet Earth. 2 beses na mas malaki at 8 times more ang bigat nito kesa sa Earth. At napakainit rin ang surface temperature nito na 1,648 degrees Celsius. At ayon nga po sa Daily Mail UK, ito ay inhospitable to life o hindi natin na pwedeng tirahan dahil nga po bukod sa mga nabanggit kanina ay wala daw pong tubig dito. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio. Samantala, kung kahapon ay napag-usapan natin na hindi lang pala tuyo at malamig na hangin ang dala ng Northeast Monsoon o ang hanging amihan, nagdadala rin pala ito ng mga pag-uulan sa ibang bansa tulad ng sa Indian Subcontinent at Sri Lanka. Mahigit na tayo sa kalahati ng buwan ng Oktubre pero wala pa rin tayong nararamdamang malamig na hangin dala ng Northeast Monsoon o yung tinatawag nating hanging amihan dito sa bansa. Ang ilan sa mga dahilan nito ay ang patuloy pa ring pagkakabuo ng ilang bagyo sa eastern part ng Luzon na siyang pumipigil sa pagpasok at ng tuyo at malamig na hangin mula sa Siberia. Dito naman sa bansa, tulad na rin itong sa Bagyong Nina na halos 10 araw na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang maganda lang dito, pinipigilan nito ang pagpasok ng malamig na hangin at tuyong hangin mula sa northeast dito sa bansa. Sa kabilang bahagi nito, napapahina nito ang bagyo na dala ng Bagyong Nina. Sa pagkakawala ng bagyo ay sa hilagang silangan naman ng bansa ay makakatulong ito sa pagpasok ng hanging amihan dito sa bansa. Ang isa pang dahilan ng pagbabanta ng pagpasok ng El Nino dito sa atin na inaasahan natin maaari magsimula bago matapos ang taon. Sa darating na panahon ng Kapaskuhan hanggang sa Pebrero at Marso, aasahan natin na hindi gaano magiging malamig ang simoy ng ating hangin, di tulad ng mga nakaraang taon. Ito po si Edmond Rosales. Sana ay nadagdagan namin ang inyong kaalaman para mas lalo pa nating naintindihan ang lagay ng ating panahon.